may kumakalat po na resolution, yung draft, yung hindi pa pirmado, tungkol doon sa sinasabi nila na pagpapahinto ng impeachment kay VP Sara Duterte. Maraming nagre-react. Senators, kasi ang nagpalabas noon unang-una si Bato de la Rosa Senator Bato de la Rosa. Yung grupo niya nagsulat noon. Magre-react ako tungkol doon. Kayo rin mag-react. Yung pagkakagawa ng resolution na yon na iminumungkahi o nagmumungkahi o nanghihikayat para ihinto ang impeachment, kay Senator yon. Yun yung gusto niya. Di ba? Ngayon, ini-spread yon, pinamimigay, pinababasa. Kung ikaw ay gusto mo rin yon o ayaw mo, free ka sa gusto mong isipin o gusto mong gawin. Walang pilitan. Pero they were trying to convince people, senators. Yun na involved doon kasi Ngayon, nagre-react yung mga senador na anti-Duterte. Nagre-react din yung mga senators na pro-Duterte. Tapos, yung sa mga grupo ng mga crocodile, yung may akda ng impeachment, syempre ayaw doon, di ba? Mga nagwawala sila sa galit. Tapos, nagpapa-interview sila. Pero yung gumawa ng sulat, nagpa-interview minsan lang, nagsalita, tapos hindi na kumibo. Ano yung pwedeng i-react ng isang tao, na isang Pilipino na kapareho ko? Ang akin ito, sinasabi ninyong mali yung ginawa ni Senator Bato ng grupo niya, na nadagdagan ng 2 pang senators din na nagsasalita din ng resolution na ihinto na. They were reacting negatively. Kinukontra nila yung sinabi ng senador. May mali ba dun? Ini-express nila yung saloobin nila na ayaw nila ng impeachment. Ayaw nilang mawalan ng puwang sa politika ang Sara Duterte. Kasi nakikita nila yung potential ng magandang leadership. Sabi nila, against the Constitution, against sa ganito, against sa batas. Matanong ko lang po, hindi ba yung corruption against sa batas? Pag maraming corruption at masyado nang nakabihadhad o halatang halata na at lantaran na, hindi ba, hindi lang yan against sa Constitution, kundi against din yan doon sa sinasabi nilang mga inaasahang, against din yan doon sa mga dapat ninyong gawin para sa bayan. Kaya nga merong batas na anti-corruption di ba? Pero bakit hindi napapansin yun, di ba? Tapos maraming mga illegal activities, di ba? Halatang halata. Pero very silent ang lahat, di ba? The lawmakers are the senators and the congressmen. Diba? Lawmakers yan. Pero, bakit hindi kayo gumawa ng batas? Kasi yun yung tama ninyong gawin. Bakit kailangang i-impeach ninyo yung tao na wala namang ginagawa against sa batas? Diba? Ang sabi nila, political daw yun, political impeachment. Kahit daw walang reason para ka-impeach, basta gusto kong i-impeach ka kasi political in nature. Pero yung sinasabi naman ng iba rin, na writer nun, na mga author nun, meron daw kaso, di ba? Pero still, hindi ninyo maiaalis na mag-react ang mga tao. Ang akin lang ito. Hintayin ninyo yung June 11 kung ano mangyayari. June 11 is coming na. Yun, June 10 yung check-up ko. Tanda ko. June 10 Tuesday yun. June 11 Wednesday yun. Magkita-kita tayong lahat sa panonood. Kung matutuloy ba talaga o hindi. Di ba? Pero, you cannot prevent people na pro-Duterte to do something na alam nilang makakatulong para mapahinto ito.
And also, on the other hand, hindi nyo rin mapiprevent yung mga tao na mag-react din negatively doon sa ginagawa ng mga nakaupo at mga bagong halal na senador ngayon na gumawa ng resolution na hinto iyon. Kontra-kontra lang yan. Hindi kasi pwedeng puro positive, hindi pwedeng negative. Ang ganda ng Senado, no, saka Kongreso, ang ganda ng politika ng Philippines. Nagkokontrahan, nag-aaway. Di ba? Buhay na buhay ang politika sa Philippines. Anywhere naman di ba? O eto pa. Kung yung impeachment ay hindi matutuloy, paano yung kaso ni Tatay Digong sa ICC? Hindi ba? Pumapasok na sa eksena yung pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, yung Amerika. Bakit nagagalit ang Amerika sa ICC? At bakit natutuwa ang Philippines sa ICC? Big question na nangangailangan ng sagot. Yung sagot, coming soon pa lang. Wala pa ngayon. Kasi ngayon, nandito tayo sa battleground. Nag-aaway sila, nagtatalo sila. Tayong mga Pilipino, nanonood sa pag-aaway nila, sa pagtatalo nila.